Masela noon ang operasyong pagdaraanan ni Marisa at wala raw katiyakan sa magiging resulta nito. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan after my operation. Kasi sabi ni doktor, Mami, posibleng may mga mangyayari, pero hanggat magagawaan ko ng paraan, hanggat makakaya ko, hindi natin hahayaan na ma-damage ang vocal cord ko kasi posibleng mawalan ako ng boses. At the same time, yung pag may ugat na tinamaan, nerve dito sa leeg ko, maraming ma-damage na dito. Naging matagumpay ang kanyang operasyon. Ang natanggal na bukol sa kanyang lieg, singlaki raw ng itlog. Isinailalim ito sa biopsy. Sa prosesong ito, tinatanggal ang isang piraso ng tissue o sample cells para masuri sa laboratorio. Lumabas ang resulta ng biopsy. Ang bukol pala sa leeg ni Marisa, cancerous. Na-diagnose siya ng nasopharyngeal carcinoma. Stage 3 na ang kanyang cancer. Kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy at radiation para puksain ang cancer cells at mapigilan ang pagkalat ito sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Doon na po yung matinding paghihirap. Doon ko pala mararanasan na hindi ko naranasan pa sa buong buhay ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na yung panghihina ko. Hanggang sa unti-unting pakiramdam ko, nawawalan na ako ng ganang kumain. Tapos nanunuyot na yung mga balat ko, lalo na yung bibig ko, ang bilis kong mauhaw. So yun. Tapos may kasabay pa siyang chemo. After ko ng chemo, or after ko ng radiation, sasalang ako ng chemo. Hindi, sabi ko, paano ko kaya kakayanin pa ito? Meron tayong tinatawag na lalamunan sa likod ng ilong, and you call that nasopharynx. Minsan, nagkakaroon ng bukol doon, no? Especially in the Asian countries, no? Pag Asians, they are more higher risk to develop yung nasopharyngeal carcinoma. And of course, hereditary, pwede rin ito na mamanaw if there's a high predilection to develop cancer. So yung nasopharyngeal carcinoma is basically bukol, no, or cancer na nandun sa likod ng ilong mismo. Ang cancer ni Marisa, posibleng namana niya. Ang kanya kasing lola, throat cancer din ang ikinamatay. Ano yung nagiging epekto naman sa katawan ng nasopharyngeal cancer? Basically, mararamdaman ng pasyente, since meron siyang bukol, no, sa likod ng ilong, nagkakaroon ng pagbabara, hirap huminga ang isang pasyente, kadalasan mayroong pagdurugo ng ilong. No? Mararamdaman din or makakapa ng pasyente na nagkakaroon siya ng kulani, and then nagkakaroon din ng pamimingi sapagkat yung nasopharynx or likod ng ilong, no, may connection siya sa ating gitnang tenga o sa middle ear. Kaya pag nagkaroon ng bukol doon, nagsasanga-sanga yung sintomas. Dahil sinabi ng doktor na mayroong posibilidad na kumalat ang kanyang cancer, nakaramdam si Marisa ng matinding pangamba, hindi lamang para sa kanya, kung hindi para din sa kanyang pamilya. Dahil nalaman, sabi ng doktor is kakalat, yun ang takot ko. Paano pag kumalat ito? Hanggang kailan ito at saan hahantong yung gamutan namin? Hindi naman kami mayaman. Though nagtatrabaho ang aking anak at ang asawa ko, pero sasapat ba yon sa paggagamot na kung magkakaroon pa ako ng additional na sakit pa or kakalat pa yung cancer ko? So basta po sabi ko, Panginoon ko, Lord, sa'yo ko na lang binibigay ang buhay ko. Kung pagagalingin mo ako, sobra kong ipagpapasalamat.